Lahat ay magsitayo para sa ating maikling panalangin. Itinataas namin ang iyong pangalan. Pinagpilihan at iyong sasamahan ka namin. Sa lahat ng iyong mga ginawa at pagpapala. Salamat sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin. At sa oras na ito, kami ay muling natipon. Gabayan niyo po kami sa aming mga gawain. Bigyan mo po kami ng talino at lakas upang magampanan po namin ang aming mga tungkulin. Buksan mo po ang aming isip at puso sa mga bagong kaalaman namin matututunan. At nawa ay maging kagamit-gamit aming mga ito sa aming buhay at sa pagtulong sa aming kapwa. Ikaw po nawa ang maluwalhati sa lahat ng aming katagumpayan sa araw na ito. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga, Ma'am Coriol. Okay, lahat po mag-sing. So, bago tayo dumako sa ating talakayan, so panoorin nyo muna o pakinggan ang ating unang araw ng ating pagbabalita. So, dito po sa ating pang-araw-araw na balita, pakinggan ang ating sinasabing breaking news. Nilagdaan ni US President Donald Trump ang executive order na naglalayong alisin ang transgender ideology sa militar na itinuturing na setback para sa mga karapatan ng LGBTQ. Kasama rin sa kanyang mga utos ang muling pagtanggap sa mga miyembro ng serbisyo na tinanggal dahil sa pagtanggi sa COVID vaccine at pagbuo ng bersyon ng US ng Iron Dome Missile Defense System. Nilinaw ng bagong presidente na layunin ng kanyang hakbang na palakasin ang kakayahan ng militar at alisin ang gender radicalism. Ang mga patakarang ito ay patuloy na nagdudulot ng kontrobersya, lalo na binabaliktad ni Trump ang mga hakbang ng administrasyong Biden na naglalayong gawing mas inklusibo at pantay ang militar para sa lahat. Okay. So, narinig po ng maliwanag tungkol saan ang naging balita. Tungkol saan ang mga naging balita? Ang tungkol po sa transgender ideology. Okay, tungkol daw sa transgender ideology. Tungkol saan ang naging balita na? Sa amin po napakinggan na balita, yung pag-aalis po ng transgender ideology sa US military. Okay, ang pag-alis daw ng transgender ideology sa US military. Okay, kung kayo yung tatanungin bilang isang estudyante, sumasang-ayon ba kayo na tanggalin ang transgender ideology sa US military? Para sa akin po, hindi po ako sumasang-ayon sa ginawang utos po ni Pangulong Donald Trump. Kasi po, nakabase naman po yan sa tao Nakabase po yan dun sa tao na gustong sumali sa militar. Dun po sa capabilities niya na may kakayahan po siyang lumaban po para sa kanyang bayan. So, para sa akin po, hindi po ako sang-ayon. Okay, so para sa kanya, hindi daw siya sumasang-ayon. Another. Pasensya na po, Mr. Bilmin. Subalit ako po ay sumasang-ayon dahil hindi naman po sa lahat ng oras kailangan natin kailangan ng gender equality. Kaya nga po sila nagbakla o po sa parte ng LGBTQ dahil ayaw nila sa baril, ayaw nila sa gera. Gusto lang nila maging isang katulad ng babae, mahinhin, yung mga nasa bahay lang, ganun po. Okay, so para sa kanya, hindi daw siya sang-ayon. Kasi kaya daw siya naging isang bakla. Kasi gusto niya yung mga gawain daw pang babae. Another. Anak? Hindi po ako sumasang-ayon kasi po, kahit po nagbakla ka, may kakayahan ka pa rin po, may angking lakas ka pa rin po para sumabak sa mga gera. Ayun. Okay. So sabi nga natin, ang klase natin ay hati. Merong sumasang-ayon at merong hindi.
Pero tanggapin natin ang katotohanan, pag ang isang batas ay naipatupad na, wala na tayong magagawa. So, ang dapat na lang natin gawin ay sundin kung ano yung naging batas. Okay, so alam natin lahat tayo may pantay-pantay. Pero may kanya-kanya din tayong mga sinusunod na batas. Okay, so bago tayo dumako sa ating talakayan, balik-aral muna tayo tungkol sa pinag-aralan nating aralin. So, tatawagin natin, magkakaroon muna tayo ng games. So, dito sa games na to, magbibigay ng chip batay sa tinatawag natin roleta ng kapalaran. So, ano yung gagawin? Pupunta kayo dito sa harap, i-spin nyo yung wheel o yung roleta ng kapalaran. So, pag napindot nyo po, ito po so dito sa roleta ng kapalaran, meron tayong tinatawag na pipindutin po yung arrow para umikot. Then, pipindutin nyo ulit ang arrow para siya yung huminto. Kung saan siya nakaturo, yun ang pipindutin natin para sagutin ang mga katanungan. Maliwanag po ba? Okay, number 1. Sino kaya ang mahiwagang o maswerte na mananalo ng chips? Sige na. Ingat. O pwedeng gamitin ng mouse, o pwedeng gamitin ng sa laptop. Okay, pindot. Tan 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 tan. Okay, pindutin po yung isang chip. Okay, pakibasa po at pakisagot ng malakas. Prosesong pambilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba't ibang direksyon ng nararanasan sa iba't ibang panig ng daigdig. Agrikultura ba? Sino ang po pwedeng tulong sa kanya? Nak? Okay, tama po ba? Okay, so pasensya, sa kanya mapupunta ang isang chip. Another, ikalawa. Other hands. Anak, balso mo. Ibalik natin. Go. Ito na. Okay? Ito ay tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat mula sa isang lugar o teritoryong politikal patungo sa iba pang maging ito man ay pansamantala o permanente. Ano kaya yun? Migration po. Tama ba? Okay. So sabi niya, 2 chips daw. O, ito sa'yo na. 2 chips. Okay. Next! Sino kaya ang last natin? Nak. Pakibilisan po. Okay, stop. Yun. Go. Yan. Pakisagot? Ay, pakibasa? Sektor na pinagmumulan ng hilaw na sangkap na ginagamit sa sektor ng industriya para makagawa ng bagong produkto o serbisyo. Anong tama sagot? Agrikultura po. Very good. Tama ba? Okay, agrikultura. Okay, so halos lahat naman naging tama. So balikan na lang natin. So sabi nga natin, at least, nasagot nyo lahat ng mga katanungan na ating inihanda. Okay, so punta naman tayo sa ating bagong talakayan. Pero bago tayo dumako sa ating talakayan, meron akong inihandang gawain. So gamit po ang classpoint.app na kung mapapansin naman ay lahat ay nakapasok na. So meron tayong 28 participants. So lahat po ay 28 kasi meron tayong absent. Okay, so lahat po ay nakapasok. Okay, ano yung gagawin? Dito sa class point, may makikita kayo nakalagay na slide drawing. So anong gagawin? Ano ba sa Tagalagang slide? Ano ba sa Tagalagang drawing? Guguhit. Okay.
Pag sinabi ko, simbolo ko, bigay mo. May sasabihin akong konsepto, then ibibigay nyo kung anong simbolo kaya ang pinapakita nito. Naintindihan po? Okay? Punta nyo sa inyong tablet, class point that up. Pag binigay ko, okay, wait. Hindi pa yan po pwede hanggat hindi ko pa napipindot ang slide drawing. Okay, ano daw ang simbolo pag sinabi natin babae? Okay, timer start now. Wait. Okay, timer start now. Okay. So, meron na po tayong 25 nakasagot. Nasaan kaya yung tatlo pa? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So, tingnan natin yung inyong mga sagot. So, kung maaari po sa susunod, anuhan natin paki-doblehin natin para mas makita. Okay. So, lahat halos. Wow. Okay. So, lahat po ay tamang sagot. So, bibigyan ko kayo ng stars. Very good. Okay. So, dito, sabi nga natin, pag sinabi nating babae, ganito po yung simbolo. Sa palagay nyo, bakit kaya ganun ang simbolo? Sige nga na. Bakit kaya ganun yung simbolo? Sa palagay mo? Kasi po nung mga sinauna po, mahilig po mag-makeup yung mga babae. Mapapansin po natin diyan, hugis pasalamin po siya kasi doon po tumitingin yung mga babae pag nagme-makeup po. Yes, very good. Bigyan natin ng 2 bagsak. So, dito sinasabi, kasi ang mga babae daw doon, mahilig daw mag-makeup. Hindi naman totally mahirap mag-makeup. Mahilig lang magpaganda. Diba? Kaya sabi niya, ito daw ay hugis, salamin. Paano naman kaya pag yung susunod? Tingnan natin. Okay. So, ano nababasa? Okay. Ano naman kaya simbolo pag sinabi natin lalaki? Wait lang wait po. Okay, go. Okay, meron pang isa hindi nakakapagsagot. Ano kayang dahilan? Okay, finish. Okay, tingnan natin kung sino ang mga nakatawang sagot. So, tingnan natin. Ay, Andrew Umali, anong dahilan? Bakit po hindi Etong sagot na to, ito ay para saan? Para sa babae. Okay. Tingnan pa natin. Okay. So, lahat, except kay Andrew, ay bibigyan natin ng stars. Okay, next. So, pag sinabi kasi nating lalaki, bakit kaya? Kung kanina yung babae, sabi niya, kasi daw nung unang panahon, magaling daw o mahilig daw magpaganda at laging tumitingin sa salamin. Paano naman kaya lalaki? Bakit kaya ganito naman ang kanilang mga simbolismo? Sige na. Kasi po nung una pa na puro digmaan po. Puro daw digmaan. O tapos? Kaya po parang hugis po siyang pana.
Yes. Hugis pana. May another sagot pa? Ha? Sige na. Mahilig po kasi nakipagdigmaan yung mga lalaki po dati. Kaya po, ano po siya, hugis pana. Nasabi na po, hugis pana. Bukod sa Sandata po. Okay, hugis sandata. Ito yung sinasabi na hindi lang totally pana, kundi parang ano siya? Anong sandata? Sibat, pana, or espada. Kaya nga, may tusok. Di ba? Okay, paano naman kaya pag yung susunod? Tingnan natin ha. Wait. Okay. Start. Tawag natin itong LGBT. Ten seconds. 20 pa lang nakakapagsagot. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Tingnan natin, mga nakatamang sagot. Si Ivo, nakita ko may another sagot pa eh. Meron pang Hitler. Bakit? Andrew, ano nangyari na naman dito? Ha? Okay. So, ang tamang sagot ay ganyan. Ano napansin nyo sa LGBT? Sige nga, ano napansin mo sa simbolismo ng LGBT naman? Napansin ko po na yung dalawang simbolo ng lalaki at babae po napagsama po sa isa. Yes. Bakit kaya sa palagay nyo pinagsama naman? Sa palagay mo, bakit kaya ganyan? Sa palagay ko po, kaya po pinagsama yung babae at lalaki kasi nga po LGBT siya. So, meaning po, pwede po siya maging babae, pwede din po siya maging lalaki. Tsaka Okay. yung simbolo po niya, yung pwede niya po ipagtanggol yung sarili niya, pwede din po siya mag-makeup, yung sa salamin nga po. Pwedeng kahit lalaki, kahit babae. Another. In short lang po sa sinabi nila, ibig sabihin po ng LGBTQ sign ay may parehas po siyang katangian sa babae at lalaki. Okay, very good. So, tandaan na, sa LGBT symbol, ito po yung ipinapakita. Okay, next. So, palakpakan nyo yung sarili nyo. So, at least nalaman nyo kung ano ngayon ang mga simbolismo. Okay, ngayon naman, bago tayo ulit dumako, sabi nga natin, ito yung babae, ito yung lalaki, ito yung LGBT. Ano naman kaya ang ibinibigay? O sabi nga, ano kaya namang ibig sabihin ng mga yan? Ano? Bakit ganyan? Ano yan? Sige nga, nak. Ano po? Para po malaman yung kasarian. Okay, para daw malaman kung ano ang kasarian. Another. Ano pa? Bakit ganyan? Ano yan? Ano ba? Ano mga tinutukoy ng mga to? Ano yung mga tinutukoy ng mga to? Ano po, sariling opinion ko lang po. Para po sa akin, tinutukoy niya po, para po, yun nga po, sabi nga po nila, malaman po ano yung kasarian. Kung ito po ba ay lalaki o babae o parte po ng LGBT. Okay. Sabi daw, para daw malaman kung siya ba ay babae, lalaki o LGBT. So as a whole, ano ang tawag natin dito? Sex, ma'am. Ay. Ano po? Ano ba talaga na? Ano ang tawag natin dito? Kasarian po. Yes. Ito yung tinatawag nating kasarian. So, kasarian ng babae, ng lalaki, at ng LGBT. Pero sa lahat ba ng pagkakataon, sabi nga natin, pag Tagalog, iisa yan. Pero pag sinabi natin English, may magkaibang konsepto. So, at yun nga po ang aalamin natin sa araw na to. Pakibasa nga po yung aalamin natin o tatalakayin natin sa araw na to. NCPDO, pakilakas po. Una, natutukoy at naibibigay ang kaibahan ng sex at gender. Napapahalagaan at gampanin ng bawat kasarian sa lipunang ginagalawan. Naipipresenta ng mga mag-aaral ang ginagawang
pagkatang gawain na tinatawag na human body organizing. Okay. So, ito po yung tatalakayin natin sa araw na ito. So, natutukoy daw na bibigyan kaibahan ng sex at gender. Pero sabi nga natin sa Tagalog, kasarian. Okay. Pero bago tayo dumako, alamin ko muna, ano ba yung mga konsepto na talagang alam nyo na sa paksang tatalakayin pa natin? So, katulad kanina, ang ginawa natin ay drawing. Ngayon naman, tatawagin natin siyang word cloud. Kung magkaiba kanina dinrawing nyo lang, nagbigay lang ako ng isang salita. Ngayon naman, ang ibibigay ko ay mga pangungusap at paunahan kayo kung ano ang tinutukoy ng pangungusap na to. Okay, halimbawa, katulad kanina, pag pinindot ko po yung word cloud, saka nyo lang po sasabihin kung ano yung tinutukoy nito. Okay, pakibasa nga. Malakas, pakibasa. Tumutukoy sa biological at physiological na katangian nagtatakda ng pagkakaiba ng babae sa lalaki. Okay. So, pag pinindot ko po ang word cloud, ano kaya yun? Tumutukoy sa biological at physiological na katangiang nagtatakda ng pagkakaiba ng lalaki at babae. Okay? Wait lang po Okay, start now. Ano kaya ang tinutukoy ng pangungusap? Aba. Okay, meron pa tayong 11 segundo. Ivo, mukhang may ginagawa tayong hindi maganda, ha? Dapat ba natin gawin yan, ha? So, sunod, ha? Okay. So, tingnan natin. So, ano ba yung tumutukoy daw sa biological at physiological? Ito ay? Okay, sex. Tingnan natin. Okay, merong 27 na nakasagot ng sex. Okay, so lahat po, bibigyan ko ng stars. Okay, so, yung kasarian, ayan, lagi kasarian. Pero actually, ano ba sa Tagalog ang sex? Kasarian. Tama rin ba? Tama din. Diba? Pero mamaya, liliwanagin natin. Bakit pagdating sa English ay magkaiba? Okay, another. Yan. Pakibasa nga po. Pakilakas po. Tumutukoy sa mga panlipunang gampanin, kilos at gawain na itinatakda ng lipunan para sa mga babae at lalaki. Okay. Panlipunang gampanin. Kilos. Okay, timer start now. Okay, kung mapapansin natin, lahat naman nakapagsagot na. Okay, so ano naman daw po yung tumutukoy doon sa panlimpu ng gampaning kilos? Ano kaya ang tamang sagot dito? Gender. Okay, very good. Gender. So, tingnan natin. Okay, 27 na naman nakasagot. So, halos lahat. So, bakit kaya hindi gender role? Parehas lang naman yan. Di ba? So, mamaya po natin. Okay. So, highlight natin ay gender. Next. Ano naman kaya to? Pakibasa. Tumutukoy sa mga inaasahang ugali, gawi, galaw, at responsibilidad ng tao ayon sa kanyang lipunang ginagalawan. Take note po magkaiba to kanina. Inaasahang ugali,
gawi at galaw. Okay? Tingnan natin. Bibilis magsagot Okay. So lahat nakapagsagot? Close submission na tayo? Lagi pong tatandaan ha. Mag-ingat po tayo doon sa spelling. So may nagsagot ng gender responsibility siguro to? Gender roles, gender and gender role. So i-highlight natin kung alin ang top answer. So ibig sabihin na may pinakamadaming sumagot ay ang gender role. Pero ano bang tama sagot? Gender role. So ang mga sumagot ay parang hindi nagbabago yata ng number 27 pa rin. Okay. So, alamin natin, ano ba yung mga to? So, ito yung tatalakayin natin sa araw na to. Ano ba yung sex, gender, at the same time, gender roles? So, pakibuksan po ang inyong tablet. So, babasahin natin. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para basahin ang konsepto ng gender, sex, at gender roles. Then after that, hahatiin ko kayo sa 2 batay sa inyong naunawaan dyan sa inyong binasa. Okay? Pakibuksan po yung tablet at pakibasa. So dito, sabi nga natin, batay sa inyong mga nabasang konsepto o naunawaan. So batay dyan sa inyong mga nabasang sa inyong tablet, sa ating module 1, hahatiin ko kayo sa 2. So, para mas madali, pwede bang gawin natin na ito na lang ang group 1 at ito na lang yung group 2. Pero hindi 1 and 2 ang tatawagin natin dyan. Kasi, meron tayong tatawagin human body organizer. So, makikita nyo dito, isang babae at isang lalaki. So, pwede ba, dahil ito na lang ang tawagin natin ng mga babae, kahit sabihin natin na nandito yung mga lalaki. Gender equality tayo, di ba? Okay, ito yung mga babae, ito yung mga lalaki. So, batay ko dyan. So, ito yung gagawin natin. Take note po, pakibasa nga po ng malakas. Pakibasa ng malakas. Ano ang dapat gawin? Tutukuyin, isusulat sa ikalawang bahagi ang mga biological at physical na katangian na makikita lamang sa mga babae at lalaki. At sa kanang bahagi, So, nauna yung ting maganda. Unahin natin sila. Okay, inuulit ko lang po tatandaan na anumang konsepto ang inilagay dyan ay hindi dapat natin pagtawanan. Kasi yan po ang talagang mga salita. Team maganda. Paano yung year ng team maganda? 1, 2, 3, go! Okay. Go. Ito yung maganda naman po. Ito po yung mga katangian ng babae na hindi makikita sa lalaki. Meron pong XX chromosomes, may developed breast, may bahib bata o cookie. Meron pong estrogen at progesterone. Para naman po dito, ito po yung mga katangian na dapat taglayin ng wing. Marunong sa gawaing bahay, maganda, mabait, maalagain, masipag. Ito pong mga nilagay namin, pwede pa po ito mabago dahil ito po yung sinabi nga po din na yung kahit dapat siyang tagayin pero maaari pa rin po siya mabago. Bakit nyo nasabing soft-hearted? Kasi ma'am, kadalasan po ng babae, mabilis po sila maiyak, yung mga ganun po. Okay. Team Malakas. Ano masasabi nyo sa team maganda? 1, 2, 3, go. Ano daw? Okay. Next. Sa team Malakas naman tayo. Yan. So, ang nasulat po namin dito is may katangian, ano ba?
physical ng katangian ng lalaki is may Adam's apple, may bayag or testicles, at may X and Y chromosomes, may anatrogenet testosterone, at may facial hair din po. Ayan. Sa sa katangian naman po ay nandito po ang provider, haligi ng tahanan, matapang, masculine, inaasahan, at higit sa lahat ang gentleman. Ano po ibig sabihin ng provider? Sila po yung nagpro-provide ng pangangailangan ng pamilya, kagaya po ng pagbibili ng pagkain, kasi po, mga groceries po, gano'n. Okay, may dadagdag pa ba? Ano masasabi sa Team Malakas? Okay. Kaliwang bahagi. Tingnan niyo mabuti etong Team Maganda, tingin doon sa kaliwang bahagi ng Team Malakas. Kayo dito, tingin kayo dito. So ano ang napapansin nyo sa mga inilagay nyong konsepto na nasa kaliwang bahagi? Tingnan nyo dito, may Adam's apple. Pagdating doon, may developed breast. Ano ang napapansin nyo dyan? Ano po siya, ma'am? Puro katangian po na physical na nakikita po sa lalaki o pang sa lalaki lang po. So meron din po yung babae na katangian pang physical po na para sa babae lang po. Yes, very good. Bigyan natin ng 3 bagsak. Ang sabi niya, dito daw sa kaliwang bahagi, ito daw ay ang mga katangian na nakikita lang daw sa lalaki at nakikita lang sa babae. Another, ano pa kaya napapansin doon sa kaliwang bahagi? Sige nga na. Yung yung dyan sa kabila po, na hindi na po siya mababago. Bakit? Kasi po, kung ano po yung meron sa babae, yun lang po yung nasa babae. Tsaka, yung meron po sa babae, hindi na po makikita sa lalaki. Yes, very good. Bigyan natin ng 3 bagsak. Sabi niya, ang nasa kaliwang bahagi daw ay hindi na nababago. May another? Sige nga. Sabi nga po nila Desma, hindi po nababago. Dahil po hindi po nababago, dahil po sa pagkasilang nila, o sa paglaki po nila, ito na po yung tinakda ng panahon, kaya hindi po nababago. Yes, pagsilang daw, ando na. Sino pa dito yung pagkasilang, alam na kaagad na siya ay, di ba wala? So, ano pa yung napapansin nyo dyan? Meron pa ba? Paano naman, pagdating naman sa kanang bahagi? Ano naman kaya ang napapansin nyo sa kanang bahagi? Sige nga na. Ito po yung mga katangian na nababago po kahit mapababae mo pa palalaki po. Okay, nababago daw, mapababae o mapalalaki. Pero wait lang anuhan lang natin doon sa kaliwang bahagi, balikan lang muna natin. So sabi nga dito, sabi nyo, kanina, sabi niya, hindi daw nababago. Sabi naman niya, ito daw ang nagtatakda o ito daw ang nagsasabi kung ito daw ay panglalaki or pang babae. So, ito, yung tinatawag natin sex. Pakibasa nga po, sabay-sabay. Ayon sa World Health Organization 2014, ito ay tumutukoy sa biological at physiological na katangian na nagtatakda ng pagkaiba ng babae sa lalaki. Okay, tama ba yung sinabi ng mga classmate nyo kanina? Yes. So sabi, pag daw dating sa sex, ito yung kaliwang bahagi, 2 lang. At anong 2 yon? Yes, babae at lalaki. Sabi, hindi nagbabago. Kasi katulad ng sabi niya, pagkasilang pa lang andyan na. Mabago man, pero hindi siya, gagana. Hindi siya gagana. Okay, next! Balikan ulit natin, sa kanan naman. Bukod sa sinabi niya, another. Sige na. Yung ibang katangian na po ng babae, pwede na din po sa lalaki. Kurari, yung babae po, may feminine. Yung ayokong mainhin po yung babae, yung lalaki naman po, pwede na din po maging mainhin. Yes, sabi niya, para daw nagkakatulad na.
Meron daw, kung ang babae daw ay mahinhin, meron din daw lalaki mahinhin. Meron ba dito mahinhin na lalaki? Another. Yung sabi po nila, yung sa dito po, hindi na po nababago. Kasi pagkapanganak yun na po, yung dito po nababago po. Kasi minsan po, nagkakaroon po tayo, yung provider po, di ba dapat magulang. Minsan po, meron po nakakaranas na nagiging provider po is yung nanay nila, which is namatay po na maaga yung tatay or wala po talagang tatay. Ganun po, kaya pwede pong mabago yung mga sinasabi po nila na kakayahan po. Okay. Pwede daw mabago yung mga kakayahan. Sige nga, gusto ko marinig yun. Sa mga sinabi po nila is nababago, sinasabi po nila na nababago po yung sa dito sa kabilang side. Tama lang po na nababago kasi po yung mga babae pwede na pong gawin yung mga ginagawa ng mga lalaki at mga lalaki naman po pwede gawin ng mga babae. Okay. Another. Ma'am, batay po sa tama po yung, ganun din po ma'am para sa akin na... Anong napapansin nyo, ha? Opo. Ma'am, para po siya nakabatay po batay po sa nabasa ko, dito sa binigay yung model, ma'am, nakabatay po siya sa social contract na sinasabi. O kaya, ma'am, yun nga po napapalan, kunyari, yung sa lalaki po o sa babae, pwede pong, yung po yung katangian na pwede sa lalaki, pwede din pong makuha ng babae. Tapos yung sa lalaki naman po, pwede din po siya, pwede din po makuha ng babae. So, ano ang tawag natin sa mga ganyang bagay? Sige nga. Ano tawag, ma'am? Or explain ko po. Explain mo lang. Ma'am, sa napansin ko po, tama po din yung sinabi nila na nababago. Kasi po, hindi po tulad dito sa kaliwa, inborn na po siya. Dito po, hindi pa po siya. Pagkapanganak po natin, pwede pa po siya mabago. Tsaka po, pwede din po magkaroon ng katangian yung babae katulad sa lalaki. Tawag po dito, ma'am, ay gender po. Yes. Another. Ikaw ang si Pido. Anong halaga mo sa bahay niyo? Sige na. Syempre, kahit naman sino mahalaga sa pamilya, di ba? Yes, lagi daw silang busy. Pero tatandaan na, kahit busy, para sa atin naman yung ginagawa ng mga magulang natin. So sabi nga natin, lahat tayo may halaga. May kanya-kanya halang, nagapanin at Pilipinos. So, batay po dito, sabi na, batay as a whole. O, batay sa iyong mga natutunan, ibigay nga po ang pagkakaiba ng sex at gender. Natutunan ko na ang sex ay
Itutuwid niyo kung saan siya nabibilang. Kung siya ba ay sa sex o sa gender. Naintindihan po? Okay, timer start. Now, pwede gumamit ng iba-ibang kulay. Kung para saan ba siya, kung siya ba ang konsepto na ay sa sex o ang konsepto ay para sa gender. Okay, ang sabi, magsaliksik sa internet. Tandaan po sa pagsasaliksik sa internet, dapat ayan o. Dapat ayan o. Dapat, sa pagsasaliksik sa internet, maging maingat. Bakit? O ba? Ano ba? Okay, hindi lahat na naman na nakikita sa internet ay tama. So maging maingat sa pag